Barangay LS 97.1. 97.1. Forever! Forever. Binabati ko po kayo at lahat ng inyong tagapakinig ng isang magandang araw. Lubos na nagpapasalamat na rin po ako sa inyo kung sakasakaling mapipili po ninyo ang aking kwento na basahin sa inyong programa. Isa po kasi ako sa inyong mga fans at talaga namang araw-araw ay sinusubaybayan ko ang Barangay Love Stories sa Barangay LS. Ako po si Rhea, 30 years old at taga Pasay City. Isa po akong work from home virtual assistant at isa rin pong single mom. Ang anak ko po ay si Chichi ay 12 years old na. At ako po ay nabunti sa pagkadalaga ng aking boyfriend. At sa tingin ko nga po ay dahil sa aking masamang karanasan sa naging tatay ng anak ko, kaya naman tuloy ako ay nawala na ng gana na makipagrelasyon sa mga lalaki na kasing edad ko. High school classmate ko po ang tatay ni Chichi at matapos lang po ng isang taon na pakikipagrelasyon sa kanya ay nabuntis niya kaagad ako. At dahil po doon ay tumigil na rin tuloy ako sa pag-aaral at nagsama pa po kami ng isang taon. Pero bago ako manganak ay nalaman ko na may babae pala ito at nabuntis din niya. At dahil nga po doon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay. At hindi na rin po siya nagbigay ng kahit na isang kusing sa amin ng anak niya. Mabuti na nga lang po at naiintindihan din kahit na papaano ng mga magulang ko ang kamaliang nagawa ko. At sila na rin ang sinandalan ko para maitaguyod ang anak ko. Hindi po ako nakatapos ng high school at hindi na rin po ako nakabalik ng eskwelahan. Nagtrabaho na lamang po ako kaagad-agad para hindi naman masyadong nakakahiya sa mga magulang ko. Dahil may mga nakababatang kapatid pa rin ako na nag-aaral noon. Pagiging sales lady, waitress, dishwasher, bantay ng internet cafe, lahat po halos ng trabaho ay napasok ko na. Pero karamihan naman po sa kanila ay kontraktual lamang. O kaya ay maliliit lang na negosyo na nagsasarado kaagad. Kaya medyo naging mahirap ang pasok ng pera. Pero sa awa naman po ng Diyos ay nakapag-ipon-ipon po ako sa loob ng 4 na taon ng pagtatrabaho. Kaya't ako po ay nakabili na rin ng sarili kong computer. At mula po noon ay nag-work from home na lang din po ako bilang virtual assistant. Para na rin mabantayan ko ng maayos ang pagpapalaki sa anak ko. Nagkaroon din naman po ako ng mga boyfriend pagkatapos ng tatay ni Chichi. Pero wala naman po akong sineryoso dahil karamihan sa kanila ay mga na-meet ko lang din sa chat. Bukod pa dyan ay napaso na nga po kasi ako sa pag-ibig. Kaya kapag nakakaramdam ako na medyo questionable ang ugali ng lalaki, ay hinihiwalayan ko na rin kaagad bago pa ako ma-fall ng husto. Pero noong mga 25 years old po ako ay nakilala ko si Ben. Isa ring ka-chatmate na taga Davao City. Hindi ko na nga po sana i-entertain ito dahil 45 years old na po siya. At 20 years po ang aming age gap. Pero mabait, mature at magalang po siya. Hindi katulad ng ibang mga ka-chat ko na alam mo agad na good time lang ang habol. Bukod pa dyan ay ramdam ko na may pinagdaraanan din siya at sabik talaga siya sa makakausap. Hi, Ben! Busy ka? Di naman. Buti hindi ka pa nakukulitan sa akin. Hindi, okay lang. Wala rin naman akong ginagawa ngayon eh. Nagpapalipas oras lang din naman ako bago ko sundin sa school si Chichi. Kumusta na yung bank agent? Nakausap mo na ba? Oo. Bukas magmi-meet kami. Rhea, maraming salamat ha. Saan naman?
Doon sa referral mo. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na magsimula ulit na magnegosyo. Okay lang yan. Subok lang na subok. Nakakatawa nga eh. Ako yung 45 years old na, pero ikaw pa yung mas may alam sa mga negosyo at bagay-bagay na ganyan kesa sa akin. Maaga lang kasi ako nag-mature. 18 pa lang kasi ako nabuntis na ako eh. Kaya kailangan talagang dumiskate, kundi nga kami ng anak ko. Ako, maaga rin naman ako nagkaanak. Pero parang ang immature ko pa rin. Oo nga pala, Rhea. May ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Rhea, yung sinabi ko sa'yo na hiwalay kami ng asawa ko, hindi totoo yun. Ha? So, ibig sabihin nagsasama pa rin kayo ng asawa mo? Oo. Pero kung susumahin, mas matagal pa ata yung magkaiwalay kami. Kasi 10 taon na rin siya sa Abu Dhabi. At nagkakasama lang kami 1 buwan sa 1 taon. Pero bakit ka naman nagsinungaling sa akin? Sa totoo lang kasi, Rhea, kaya rin naman ako nagchat-chat kasi nung una kasi gusto ko ng, alam mo na, kalandian ba? Pero nang nakausap kita, mabait ka namang tao. Tapos halos lahat na nga ng problema ko na isa-share ko na sa'yo. Nagbago na yung tingin ko sa'yo. Kaya gusto ko rin na maging honest sa'yo, lalo pat ngayon na magkaibigan na tayo. Okay lang yun. Simula naman parang kuya na ang tingin ko sa'yo eh. Buti na lang kuya at hindi tatay. Yung anak ko kasi 5 taon lang ang tanda mo. 20 years old na ba si Lisa? Magto-20 na sa 1 buwan. Sa katunayan nga, magbabakasyon din ulit si Mrs. dito sa Pilipinas sa 1 buwan. Rhea, ano sa tingin mo? Makipag-iwalay na ba ako sa Mrs. ko pagdating niya? Ha? Naku, huwag akong tanungin mo dyan. Desisyon niyo dapat yun na mag-asawa. Alam mo naman na yung kwento ko, hindi ba? Buryong-buryo na talaga ako sa mga kapatid ng asawa ko eh. Napakababa ng tingin nila sa akin porket wala akong trabaho ngayon. Ben, huwag ka na lang magpa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. At saka ayan, magsisimula ka na ng negosyo, di ba? Hindi mo naman kasalanan na pumalpak yung ibang mong negosyo. Natural lang yun at bahagi lang yun sa pagnenegosyo. Ang naging problema mo lang siguro dati, sinugal mo lahat dun sa iisang negosyo. Nag one time big time ka. Kaya nung pumalpak, wala tuloy lahat. Oo nga eh. Sana this time maging successful na tong negosyo ko. Basta kapit lang at dasal sa Panginoon. May awa din ng Diyos. Habang tumatagal po ang aming usapan ni Ben ay nararamdaman ko na parang nafo-fall na rin po siya sa akin, Papa Dudut. At noong una ay wala rin po talagang mali siya sa kanya dahil nga sa aming age gap. Pero nang tumagal pa ng tumagal ang aming pagchat-chat ay unti-unti ko rin pong naramdaman na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Eventually parang nalusaw nga po ang pagkakailang ko sa age gap namin. Lalo pat batang-bata ang mukha ni Ben. May itsura at para siyang medyo chubby na Zoren Legaspi. Nabawasan po ang aming komunikasyon ni Ben nang nagbakasyon sa Pilipinas ang asawa niyang si Christine. At tingin ko po ay sa puntong yon, doon ko rin na-realize na parang nagkakagusto na ako kay Ben. Dahil unti-unti na po akong nakakaramdam ng konting selo sa asawa niya. At pag kami sa mga kwentuhan namin. Pero kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo, Papa Dudut, ay dahil kaya kong kontrolin ang aking sarili. Lalo pa nga't nanggaling na ako sa isang masaklap na relasyon, ay pinigilan ko po ang aking sarili na makaramdam pa ng mas malalim sa pagkakaibigan kay Ben. 3 buwan matapos umuwi ng asawa niya. At 6 na buwan ng pagiging magka-chatmate namin ni Ben ay umamin na po siya sa akin na mahal na nga niya raw ako higit pa sa pagiging isang kaibigan.
Kinabahan po ako ng sobra dahil sa puntong yon ay gano'n na nga ang nararamdaman ko para kay Ben, Papa Dudut. Nagkaaminan na po kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero sinabi ko po kay Ben na wala rin akong balak na makipagrelasyon sa kanya dahil ayaw kong maging third party. Sa mismong pag-uusap po namin yun ni Ben ay tinapos ko na rin po ang pakikipagkaibigan sa kanya. Pero 2 linggo matapos mangyari yon ay nagulat na lamang ako sa naging susunod na hakbang ni Ben. Rhea, may bisita kang mama nasa sala. Ha? Sino? Ben daw. Si Ben? Bakit? Sino ba yon? Wala. Kaibigan ko lang. Sige, ako na dito sa kusina. Puntahan mo na yung bisita mo. Ben! Anong ginagawa mo rito? Rhea, hiniwalayin ko na si Christine. Ano? Rhea, pasensya na kung nagulat kita sa pagpunta ko rito. Magmerienda muna kayo. Salamat, Ma. Ma, si Ben pala, kaibigan ko. Saan kayo nagkakilala? Kaopisina ko siya dati. Kaopisina? Saan? Manager ko siya dati sa fast food. Taga Davao siya, nagbabakasyon lang dito. Ganun ba? Mabuti naman at nabisita mo ang anak ko. Ang layo pa pala ng pinanggalingan mo. Opo, naging matalik na magkaibigan po kami ni Rhea. Talaga? Parang wala naman siyang nababanggit dito. Kung sa bagay, hindi naman yan mahilig magkwento ng mga nangyayari sa kanya dito sa bahay eh. Ma, sige na. Magkukwentuhan muna kami ni Ben. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo. Rhea, lumipat na ako dito sa Maynila. Ha? Kailan pa? Kararating ko lang kahapon. Tumuloy muna ako dyan sa isang inn na malapit dito sa inyo. Pero bakit ka nga nandito sa Maynila? Anong balak mo? Rhea, hindi ba obvious? Dinala ko na ang lahat ng gamit ko. Iniwan ko na ang pamilya ko para sa'yo. Shh! Hinaan mong boses mo. Ben, bakit mo ginawa yun? Rhea, mahal kita. At akala ko ba, mahal mo rin ako? Ben, masyadong mabilis yung mga pangyayari. At saka kahit na anong gawin natin, kasal pa rin kayo, may mga anak ka. Magpapaanal ako. Tapos yung mga anak ko matatanda na rin naman. Ben, ewan, hindi ko alam kung paano to. Bigyan mo muna ako ng oras na mag-isip, okay? Pasensya ka na, Rhea. Hindi kasi to ang in-expect ko na magiging reaksyon mo. Sige, alis na lang ako. Teka, Ben! Sige, ganito. Bukas pupuntahan kita dun sa inn, okay? Bigyan mo muna ako ng oras na makahinga at mag-isip ngayon. Nalaman ko po na nakita pala ng anak ni Ben na magka-video call kami. Pero ang naabutan ata ng anak niyang si Lisa ay nung sinasabihan ko na si Ben na mas makakabuti kung putulin na namin ang aming komunikasyon. Pero sinumbong pa rin ni Lisa si Ben sa nanay niya. And eventually ay nalaman na nga ng buong pamilya ni Ben at kinuyog siya ng mga ito. At dito na nga siya ora-oradang nag-decide na magpa-Maynila para lumayo na sa kanila at piliin niya ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay talaga pong nagitla ako sa ginawa ni Ben. Oo nga't napamahal na rin siya sa akin sa mga video calls at chat namin, pero nang nakita ko na siya ng aktwal at harapan ay parang doon sa akin nag-sink in ang realidad ng mga bagay-bagay. Pamilyado si Ben. At kapag pumayag ako na maging magkarelasyon kami, ay magiging kabit ako. Sa kabutihang palad ay naunawaan po ni Ben ang naging reaksyon at sitwasyon ko, Papa Dudut. Pero noong kinausap ko na siya na pag-iisipang muna ulit ang naging desisyon niya at umuwi muli sa Davao ay nakita ko na desidido na talaga siya
na iwanan ang kanyang naging buhay doon. Ang sabi sa akin ni Ben, kay pumayag man ako o hindi na makipagrelasyon sa kanya, ay buo na raw ang loob niya na mananatili siya sa Maynila. Ang sabi ko naman ay pagbibigyan ko siya, pero sa kondisyon na magsisimula muli kami bilang magkaibigan. Nang nag-al sa balutan po si Ben sa Davao ay tanging ang mga damit at naipong pera lang niya ang daladala niya. At dahil wala rin naman siyang ibang kakilala o kamag-anak sa Maynila ay ako na rin po ang tumulong sa kanya para makapag-settle down. Sinamahan ko siya na maghanap ng kwartong mauupahan. Tinulungan ko na rin siya na makahanap ng trabaho na hindi po naging madali dahil may edad na si Ben. At matagal-tagal nang hindi nakakapagtrabaho. Sa awa ng Diyos ay may nakuha naman po kaming trabaho niya bilang isang ahente ng bahay. Naging maayos naman po ang mga sumunod na buwan sa estado ni Ben sa Maynila. Pero kadalasan ay naroong tinatawagan at tinetext pa rin siya ng mga anak, asawa at mga kamag-anak ng asawa niya para lang murahin at laitin. Eventually nga po ay hindi na rin nakatiis si Ben at nagpalit na rin ng numero para makaiwas na sa mga panghahara sa kanya ng pamilya at mga kamag-anak ng asawa niya. Sinarado na rin po niya lahat ng mga social media accounts niya at pinutol na ang koneksyon sa lahat ng mga kakilala niya sa Davao. At mula po noon ay parang ako na lamang ang nag-iisang natira sa buhay niya. Mga 5 buwan matapos na lumipat si Ben sa Maynila ay formal ko na po siyang sinagot, Papa Dudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko nang minsang bumisita ako sa kwartong inuupahan niya. At may nangyari na nga po sa amin. Itinago ko na rin po muna sa pamilya ko ang tungkol sa amin ni Ben. Lalo pat alam ko na hindi maganda ang tingin ni Mama sa kanya. Pero eventually ay napilitan na rin po ako na i-anunsyo sa kanila ang aming relasyon. Lalo pat nararamdaman ko na nagiging seryosohan na ang aming relasyon. Ma, Pa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Kami na po ni Ben. Okay. Kailan pa ba naging kayo? Isang taon na po. Ano? Seryosohan na ba yan? Opo. Ano bang trabaho mo, Ben? Ahente po ako ng bahay. Kumusta naman yun? Awa ng Diyos medyo okay naman po. Huwag ka nang nangungupo. Parang halos magkakaedad lang naman tayo. Ma! Ben, pasensya ka na. Alam mo naman siguro na may anak na itong si Rhea, hindi ba? Oo. Handa ka na bang maging tatay? Yun ay kung wala ka pang anak. Actually, meron na akong anak. 2. 2? Nasaan sila? Nasa Davao, sa puder ng asawa ko. Ilang taon na yung mga anak mo? Yung bunso, 18. Yung panganay, 21 years old. 21 anyos? 5 taon lang ang tanda ni Rhea sa panganay mo? Ma! Gaano na kayo katagal na hiwalay ng asawa mo? Mga 1.5 taon na. 1.5 taon pa lang. Tapos mag-iisang taon na kayo ni Rhea? Oo. Si Rhea ba ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Hindi! Ma, ano bang klase mga tanong yan? Aba, syempre. Nagkamali na kami dun sa tatay ni Chichi. Hindi na pwedeng maulit-ulit ang pagkakamali mong yon. Lalo pat 20 anyos ang tanda sa'yo ng lalaki na to. Pero wala na sa lugar yung mga tanong nyo, Ma eh. Wala sa lugar? Mukhang yung relasyon ninyo ang wala sa lugar dahil ginawa ka niyang kabit. Hindi ako kabit! Rhea, Ma, tama na yan. Bakit? Napawalang bisa na ba yung kasal nila? Hindi pa. Pero bala ko nang ipaanalang kasal namin ng dati kong asawa. Ang punto ko, habang hindi pa kayo legal na naghihiwalay ng asawa mo,
mananatiling kabit mo itong anak ko. Tutul na tutul po talaga ang mga magulang ko sa relasyon namin ni Ben, Papa Dudut. Pinipilit po nila akong hiwalayan siya, lalo na po si Mama. Hindi daw ba ako naaasiwa na parang mag-ama na kaming tignan ni Ben? Hindi daw ba ako nakukonsensya dahil nawasak ang isang pamilya dahil sa akin? At nang umabot na nga po sa puntong hindi ko na kaya ang pagtrato at mga salitang binibitawan ng mga magulang ko sa amin ni Ben, lalo na ni Mama, ay nagpasya na po ako na umalis na kami ng anak ko sa bahay at nakipag-live-in na kay Ben. At sa puntong yon ay wala na po talagang nagawa ang mga magulang ko, Papa Dudut. At alam na rin siguro nila na hindi nila ako mapipigilan, kaya't pinabayaan na lamang nila ako. Halos itakwil na nga po nila ako dahil sa ginawa ko. At dahil maliit lang po ang dating kwarto na inuupahan ni Ben at dala ko na rin si Chichi, ay lumipat po kami sa isang apartment. Sa panahong yun ay medyo malakas po ang kita ni Ben sa pag-aahente. Kaya malakas na rin po ang naging loob namin na bumukod at mag-live-in. Si Chichi naman po ay parang naimpluwensyahan na rin po ng mga magulang ko at ayaw din kay Ben, Papa Dudut. Dahil din marami na siyang mga naging kaibigan sa dati naming bahay, ay naging labag sa loob niya ang paglipat namin. Pero hindi ko naman din po siya maaaring iwanan kina Mama at Papa dahil anak ko siya. Maayos naman po ang naging paglipat namin ni Ben sa bagong apartment. Ngunit ang hindi lamang po namin ine-expect ay kung gaano katsismosa ang aming mga kapitbahay. At ang masama nga po noon ay ang unang nakatuklas dito ay ang anak kong si Chichi. Pabili po ng barbecue. Ilan? 5 stick po. Sige, balutin ko lang Uy, Mare, nakita mo ba yung bagong lipat dyan? Ang gwapo ng lalaki, ano? Kahit may edad na. Maganda din naman yung asawa Oh, asawa ba yun? Sus Maria Josep, hindi ba yung kabit? Ang bata kasi mukhang sugar daddy. Hoy, tatay ata ng bata yun. Iha, eto na yung order mo Uy, bata, sorry ha. Joke lang yun. Tatay at nanay mo ba yung kasama mo doon? Hindi ko po tatay yun. Ilagay mo na yan sa plato at magmimerienda na tayo. Oh, bakit ka umiiyak? Tinawag po kasi kayo ng kapitbahay natin na kabit. Ano? Sino yun? Tapos ang sabi pa nila, sugar daddy niyo raw po si Tito Ben. Ano po ba ibig sabihin nun? Sino yung mga yan? Doon po sa barbecuehan. Sino dito ang mga chismosa na tumawag sa akin na kabet? Ano? Bakit hindi kayo makatingin? Bakit hindi kayo makasagot? Sila pong dalawa, narinig ko po kanina. Abay, wag kang nang bibintang. Ababa pambihira, walang bintangan. Bakit? Totoo naman narinig ko kayo Sabi mo pa nga, sugar daddy niya yung gwapo na mama. Ang kapal ng mukha mo! Aray! Aray ka! Ha? Ano kapal ng mukha mo na tawagan ako ng kung ano-ano? Wala kang alam tungkol sa buhay ko! Wala kang alam tungkol sa akin! Siguro nga kabit niya talaga kaya ganyan ang reaksyon mo. Ay, aray ka! Pangit ka na! Pangit pa ugali mo! Ay, naku, at least pangit na! Tura mo ka lang! Mukha ka ng bakbak! Mukhang katawan mo lang ang alam mong ipanghanap mo! Bitiwan niyo ako! Ayop ka, chismosa ka! Puputulan kita ng dila! Napabarangay po kami ng kapitbahay ko na yon, Papa Dudut. At sa tanang buhay ko ay noon lang din ako ng away sa kalsada at napahiya ng ganon.
Sa akin po kasi ay okay lang kung ako ang kantiin nila at lait-laitin. Pero yung narinig pa po ng anak ko at umuwi pa siyang luhaan dahil sa mga sinabi ng tsismosa laban sa akin ay talagang nandilim ang paningin ko at halos handa na ako makipagpatayan. At dahil nga po sa mga nangyari ay naging ilag na rin ang mga kapitbahay namin sa akin. Kahit may mga simpleng kailangang bilhin sa tindahan ay talagang dumadayo pa ako sa kabilang kalsada para lang hindi ko na kailangang makihalubilo at makipag-usap sa mga kapitbahay namin. At sinabihan ko na rin po sina Chichi at sina Ben na gano'n na rin ang gawin nila. Napaka-unfair lang po, Papa Dudut. Alam ko naman kasing mali pa rin naman talaga ang ginawa namin ni Ben. Pero yung dagdagan pa ng mga taong ito na hindi namang kilala at mapanghusga at tawagin pa akong pokpok at gold digger ay talagang nakakasakit sa pride. Kahit na alam ko naman na hindi yun totoo. Parang kahit saan po kami pumunta ni Ben ay hinahabol nga kami ng panlalait at pangmamata ng mga tao. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magdidilang anghel pala ang mga tsismosa naming kapitbahay. Pero hindi ako kundi si Ben ang naging sugar baby ko. Nang tumungtong na po kasi kami sa 3 taon ng relasyon namin ay doon na nagsimula ang putaktihin kami ng problema. Naadik po kasi sa sugal si Ben, Papa Dudut. Ang tingin ko nga po ay nagsimula nga ito nang nakaranas siya ng sunod-sunod na benta sa pag-aahente ng bahay. At akala niya siguro ay magtutuloy-tuloy ang ganong swerte. Kaya't lumakas ang loob na magsugal. Ang masakla po ay nang humina na rin ang benta niya, ay nagpatuloy pa rin po siya sa pagsusugal. Kaya't yung mga dapat na siya ang magbabayad sa bahay, tulad ng renta sa apartment, ay ako na rin tuloy minsan ang umaako. At nang tumagal nga po ay halos ako na ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan namin, Papa Dudut. At dahil din dito, ay napapadalas ang away namin ni Ben. Noong una kasi ay kapag nangungutang siya ay binabayaran pa niya. Pero nang tumagal-tagal, yung pangungutang niya ay parang hingi na. Lumaki na rin po kasi ang anak ko kaya't inuunti-unti ko ng pag-ipunan ang kanyang pang high school. Pero kung minsan ay nababawasan ko ang savings ko para sa pag-aaral ni Chichi para lang hindi kami mapalaya sa bahay o maputulan ng kuryente. Pero isang araw ay nagulantang na lamang po ako nang may natuklasan akong bagong gulo na pinasok itong si Ben para lamang matustusan ang kanyang pagsusugal. Love, Ano yun? mangungutang sana ako eh. Katapusan na, magbabayad na naman tayo ng mga bills. Tsaka may utang ka pa sa akin ah. Please, love. Emergency lang. Magkano ba kailangan mo? Love, 50,000? Ha? Anong 50,000? Anong gagawin mo sa 50,000? Napasubo kasi ako eh. Napasubo saan? Sa sugal na naman? Oo eh. Nangutang kasi ako dun sa nagpapautang dun sa kasino. Ilang buwan na akong hindi nakakabayad. Love, pinagbabantaan nila ang buhay ko. Pera naman, Ben! Saan ko naman kukunin yung ganyang kalaking pera? Magsangla muna tayo. Itong TV, yung aircon. Ben naman! Hindi na nga ako magkanda uga-ugaga sa pamumroblema kung saan tayo kukuha ng pera. Tatagdagan mo pa? Nanganganib ang buhay ko, Rhea. Bakit kasi hindi ka na lang tumigil sa kakasugal mo at magtrabaho na lang? Talagang titigil na ako sa pagsusugal kapag pinatay na nila ako. Rhea, please. Maawa ka naman sa akin. Ayoko pang mamatay. Pampihira naman, Ben. Hindi naman tong buhay na pinangarap ko. Sabi mo, magpapaanak ka na sa asawa mo. Akala ko ba, yun yung priority mo kaya nag-ipon tayo ng pera? Ngayon, nasaan na yung pangakong yun? Wala na rin? Lahat ng pera mo, nilustay mo na dyan sa bisyo mo tapos ngayon idadamay mo pa ako? Maniwala ka sa akin.
Mahal na mahal kita. Pero please, parang awa mo na. Pinapangako ko. Titigil na ako pagkatapos nito. Nadala na ako. Magpo-focus na lang ulit ako sa pagtatrabaho, sa pag-iipon. Pero ang mahalaga, malampasan ko muna tong problema ko na to. Please, Rhea, tulungan mo ako. Magtulungan tayo. Yung ipon ko para sa pang-high school ni Chichi. 3,000 na lang ang matitira. Mababawi natin yun. Pangako ko. Pagsisikapan ko para maibalik ang lahat ng inutang ko sa'yo. Bibigyan natin ng magandang kinabukasan si Chichi. Ben, tutulungan kita sa pagkakataong to ha. Pero sa susunod na ulitin mo pa to, hihiwalayan na talaga kita. Puro problema na lang dinadala mo sa buhay naming mag-ina. Patawarin mo ako, Rhea. Promise, titigil na ako. Kailangan ko lang na mabayaran sila. Please, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Makakabawi ako sa problemang to. Tapos magpapaanal na ako. Tutuparin ko ang mga pangako ko sa'yo, love. Mahal na mahal kita. Maniwala ka. Binayaran ko po ang utang ni Ben para lang maging ligtas siya sa panghaharas ng mga pinagkakautangan niya. Sa awa ng Diyos ay tinutuon naman po ni Ben ang pangako niya na ititigil na niya papadudot ang pagsusugal. Pero ilang buwan nga lang po ay nasisante naman si Ben sa kanyang trabaho dahil natuklasan ng mga boss niya na pinapatungan niya pala ng malaki ang singil sa mga kliyente niya at binubulsa ito. Bagay na sa tingin ko ay ginawa po ni Ben nang nalulung na po siya ng husto sa pagsusugal. At sa isang igla papadudot ay pakiramdam ko ay bigla kaming naging back to zero. Wala ulit trabaho si Ben at halos limas ang lahat ng savings ko. At sa kabila pa noon ay patuloy pa rin ang hindi namin pakikihalubilo sa mga kapitbahay namin. Dahil ilang taon na kaming nakatira sa lugar na yon, ay atribidang gold digger pa rin ang tingin nila sa akin. Samantala, nahirapan na pong humanap ng trabaho si Ben matapos noon. At sa tingin ko po ay medyo na-demoralize na naman siya. Kaya naman nawala na siya ng gana na lumabas para maghanap ng mapagkakakitaan at nakatambay na lang palagi sa bahay. Sa pagkakataong yon ay medyo hindi na rin po ako nagtataka sa ugaling yun ni Ben. Nang nakilala ko po siya ay medyo depressed din siya at walang ginagawa na kahit na ano. At ngayon ay naririto naman siya sa ganong klase ng estado. Pero ang masaklap ay ako na ang parang naging responsable at may kargo sa kanya. Gusto ko na rin po sanang hiwalayan si Ben noon pero hindi ko na po nagawa dahil nalaman ko na buntis ako. Yes, sir. I already arranged your flight to San Francisco. Okay, I'll type the letter today. Ano to? Yes, sir. Sorry, I was just surprised by something. Okay, I will send it to you ASAP. Thank you, sir. Goodbye. Grabe, ano pa to? Ayaw tumigil. Ben! Ben! Bakit? Ano to? Ginamit mo ba tong computer ko? Hindi. Ano to? Tatatlo lang naman tayo dito sa bahay. Alam kong hindi ako nagpunta sa kahit na anong porn site. Yung anak ko, alangan naman pumunta yun sa porn site. Minsan lang naman ako pumunta dyan eh. Ayan o! Hindi ko mapatigil. Ungol ng ungol! I-restart mo na lang. Hindi na kita sisitahin dyan sa panonood mo ng porn, pero utang na loob naman. Huwag dito sa computer ko. Ginagamit to ni Chichi. Pasensya na. Hindi na mauulit. Bored lang dito sa bahay. Ano pa to? Bakit ayaw na magbukas? Start lang ng restart. Pambira naman oh. Nasira na ata to kung kailan may deadline ako.
ka ba ng kahit na ano dito? Ewan, hindi ko na alam kung ano nang mga na-download ko. Ben naman! Itong computer na nga lang na itong inaasahan natin sa pagkukunan ng ikabubuhay natin, sinira mo pa? Hindi ko naman sinasadya eh. Pag nabobore lang naman ako, kaya ako yan ginagamit eh. Eh bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Tumatambay ka na nga lang dito sa bahay na ninira ka pa ng gamit. Grabe ka naman magsalita. Langya, habang tumatagal parang nagiging si Christine ka na rin eh. At habang tumatagal, naiintindihan ko na rin kung bakit kanya iniwan. Hoy, hindi ako iniwan, ako ang nang iwan. Yan ang akala mo. Pero sigurado ako, kasal nga kayo, pero matagal na siyang walang amor sa'yo. Hayop ka! Ano? Sige! Sampalin mo ako! Bahala ka dyan! Kahit na nagsisisi po ako sa mga nabitawang kong salita kay Ben ay parang nakaramdam ako ng konting ginhawa sa dibdib ko. Na sa wakas ay nasabi ko na ang hinanakit ko sa kanya. Pero alam ko po na tumago sa kanyang pride. At lubusang nasaktan po si Ben sa mga nasabi ko. At sigurado ako na hindi niya agad makakalimutan yon. Mula rin po ng pag-aaway namin yun ni Ben ay parang nalamatan na ng husto ang aming relasyon. Naapektuhan din po kasi ang trabaho ko nang nasira po ang computer ko. At kinakailangan ko po ng magrenta sa internet shop sa loob ng ilang araw habang pinapagawa ko ang computer sa bahay. Dahil sa pagod at problema sa pera, ay madalas tuloy ay nasisinghalan ko si Ben kahit na sa maliit na bagay. At kung hindi nga lang po ako buntis, ay baka mas naging madali para sa akin ang makipaghiwalay sa kanya. Bukod pa dyan ay tinatalo din po ako ng guilt papadudot. Alam ko po kasi na ako na lang ang natitira sa buhay ni Ben. At kapag nawala ako, natakot ako na baka tuluyan na siyang mapariwara o gumawa ng bagay na ikapapahamak ng buhay niya. Nang nagkakilala po kami ni Ben ay medyo depressed po kasi siya noon, papadudot. At dati nga ay nasasabi niya sa akin na kung minsan daw ay nakakaisip siyang magpakamatay dahil ang pakiramdam daw niya ay napakainutil niya. Dati ako po itong nagpapalakas ng loob niya at sinasabi na huwag siyang magpaapekto sa mga panlalait ng asawa at ng mga kapamilya ng asawa niya. Pero ngayon, ako na ito nagsasabi na wala siyang kwenta. At kahit na ano pong pilit na ibalik ko ang dating ako. Yung maunawain, malumanay magsalita at positive thinker, ay hirap na po akong maging ang taong yon para kay Ben. Lalo pat ngayon na ako na ang sumasalo ng lahat ng mga sablay at mga pagkukulang niya. Simula rin po ng pag-aaway namin dahil sa pagkasira ni Ben sa aking computer ay unti-unti na rin naging malamig kami ni Ben sa isa't isa. At kahit na nakakuha na po siyang muli ng trabaho bilang isang sales agent ay hindi na bumalik sa dati ang aming samahan at pakikitungo sa isa't isa. Madalas nga po ay umuwi ito ng bahay na gabi na at maaga ding umaalis kinabukasan. At napapadalas na rin po ang pag-iinom nito kasama ang kanyang mga bagong katrabaho kaya't kung minsan ay lasing pang umuuwi. Dumating na rin po sa punto na naging manhid na rin po ako sa mga ginagawa niya. Kung dati ay may enerhiya pa ako na ngal-ngalan siya, ay nire-reserba ko na lamang po ito sa pagtatrabaho. Isa pa ay iniiwasan ko na rin na ma-stress at mag-isip ng kung ano-ano para hindi na maapektuhan ang batang dinadala ko. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, kung ano man ang mangyari sa amin ni Ben, kung mauwi rin kami sa hiwalayan ay kailangang maging malakas ako para kay Chichi at sa paparating naming anak. Pero isang araw po ay hindi ko po akalain na mumultuhin kaming muli ng nakaraan ni Ben. Nang minsang sinamahan po ako ni Ben para magpa-check up sa aming baby, ay pinaglaruan po kami ng tadhana. Hello Ben, pumunta ka na rito bago pa lumamig tong order mo. Sige, bilisan mo. Hi miss,
Hi. Miss, alam mo, kanina pa kita tinitingnan eh. Pamilyar ka sa akin. Ha? Ikaw medyo pamilyar din. Saan kaya tayo nagkita, no? Taga dito ka lang ba? Oo, taga-Pasay lang ako. Ako kasi, taga Mandaluyong talaga ako eh. May sinadya lang akong bilhin dito sa mall. Naging magkaklase ba tayo nung high school? Hindi siguro. Mukha ka namang mas bata sa akin ng di hamak. 22 ako. Bakit? Ilang taong ka na ba? 30 na ako. Oo, hindi nga. Oo nga, 30 na ako. Mark? Hello, Dad. Long time no see. Ikaw si Mark? Akalain mo nga naman hindi mo ako nakilala. Samantalang inagawan mo kami ng kapatid ko, ng ama! Mark, tama na. Huwag dito. Ben, tara na. Wow! At buntis ka pa pala? Sakto. Buntis na rin yung misis ko eh. May asawa ka na? Oo, Dad. May asawa na ako. At ikaw, Miss Kabit, alam mo bang magiging lola ka na? Mark, please. Huwag mo namang ipahiya ang sarili mo dito. Ha? Ako? Ako pa ang mapapahiya? Dad, kung meron dapat mapahiya, dapat kayo nitong makating kabit mo na to. Biruin mo. Buntis na pala. Nakikipaglandian pa kung kani-kanino. Hindi ako nakikipaglandian sa'yo! Ikaw ang pumunta dito at kumausap sa akin! Ha? Ako nga lumapit dito. Pero, bumigay ka naman agad. Kung hindi nga lang dumating doon si Daddy baka naiuwi na rin kita. Ang bastos ng bunganga mo! Walang kwenta ka talagang ama! Tama na! Tama na, Mark! Hindi! Hayop ka, Daddy! Wala kang kwenta, ama! Wala kang kwenta, tao! Mabulo kayo ng kabit mo at ng bastardong anak nyo! Ben! Rhea! Dinudugo ka! Tulong! Dali natin siya sa ospital! Nakunan po ako, Papa Dudut. Dahil kapos rin po kami ni Ben ng pera ay napilitan po kaming manghiram sa mga magulang ko. Wala na po halos akong mukhang maiharap sa kanila nang binisita nila ako sa ospital. Kitang-kita ko po sa mga mata nila ang panlilibak nila kay Ben. At hindi na rin po nila kailangan pang sabihin sa akin ang mga salitang kita mo na. Dahil basang-basa ko na rin po yon sa mga mukha nila. Mula po kasi nang umalis ako sa bahay namin ay hindi na ulit ako nagpakita pa sa mga magulang ko. At matapos nga po ng 5 taon na niha-niho, na wala silang narinig sa akin ay lulunukin ko lang din pala ang pride ko. Hihingi sa kanila ng pera at sa ganong estado pa nila ako makikita na halos walang-wala talaga. Doon nga lang din po nila nalaman na buntis na rin pala ako. Matapos po ng pangyayaring yon ay nagbalik loob na po ako sa mga magulang ko. Pero mas lalo lang pong nabadshot si Ben sa kanila. At talagang gusto na nga po nilang makipaghiwalay ako dito. Aaminin ko na sa puntong yon, Papa Dudut, ay gusto ko na nga po talagang makipaghiwalay kay Ben. Lalo pat nawala na rin naman ang anak namin. Pero tinatalo po ako ng guilt at awa sa kanya. At kasama na rin po dyan yung paniniwala na baka parusa ito ng Diyos sa akin dahil sa kasalanan naming ginawa. Ilang araw ay nagkaroon po kami ng out of town reunion ng mga kamag-anak ko sa Laguna. At nang inalok ko nga pong sumama si Ben ay tumanggi ito dahil alam daw po niyang pagchichismisan lang kami ng mga kamag-anak ko. Hindi ko na rin po siya pinilit, Papa Dudut. At sa totoo lang ay medyo natuwa nga po ako dahil at least sa loob ng ilang araw ay wala akong poproblemahin sa buhay at makakapag-relax lang.
Pero sa gitna ng aming reunion ay tinawagan po ako ng aking boss at may pinapasend na mahalagang file na nakasave sa aking computer. Kaya naman ora-orada din po akong bumaba ng Maynila para ma-send ito sa kanya. At doon ko na nga po natuklasan na habang nagsasakripisyo po ako sa relasyon namin ni Ben dahil naaawa ko sa kanya, siya naman pala ay may milagro na ginagawa. Kanino mga gamit to? Oh, bakit may pambabaeng sapatos dito? Hayop ka, Ben! Rhea! Sino tong babaeng to, ha? Ben, akala ko ba hiwalay na kayo? Hiwalay? Eh kung hindi ka pa naman tangang babae ka, sumama-sama ka dito sa bahay nitong hayop na to, hindi mo ba napansin na may mga gamit na pambabae at pambata dito? Rhea, Tapos kumalma ka na, dadatnang kita please. nakatuwad Ano ba? dito sa bahay Tama na ko? yan. Hoy, huwag mo ako pagsalitaan ng ganyan. Kim, huwag May ka na kasing karapatan akong sumagot. pagsalitaan ka dahil nasa pamamahay kita. Trespassing ka. Bakit pa napakayabang mo? Eh, kabit ka lang din naman eh. Hoy! Hindi ako kabet. 5 taon nang hiwalay si Ben sa asawa niya. Ikaw! Ikaw ang kabet dahil kami nagsasama pa. Kabit pa rin yun. Sige. Kung kabet ako, ikaw, ano ka? Number 3? Laruan? Parausan? Hayop kang babae ka! Masayop ka! Huwag ba ako masampal-sampal? Hindi lang yun ang aabutin mo! Ha? Hayop kang babae ka! Ano ba? Tama na, Rhea! Ano ba? Tumigil na kayo! Halika rito! Ano ba? Sabi ng tama na eh! Bitawan mo! Rhea, ano ba? Tama na! Bitiwan mo ako, Ben! Pabayaan mo ako! Kung hindi tatara ko tong ballpen sa leg nitong kabit mo! Rhea, huminahon ka! Aray ko, bitawan mo ako! Tumahimik ka! Lakad! Rhea, anong balak mo? Buksan mo yung pinto! Anong balak mo? Buksan mo yung pinto, sabi! Aray! Ben! Buksan mo yung pinto kung di tatara ko yung ballpen na to sa mata nito kabit mo! Rhea, maawa ka. Pagsuotin mo man lang siya ng damit. Hindi! Lumabas kayo riyan ng hubad. At nang malaman ng buong barangay ang katarantaduhan ninyo! Ano? Lakad! Lakad, sabi! Ikaw rin lalaki ka. Lumabas kayo dyan ng kabit mo sa kalsada. Lakad! Please, wag maawa ka. Patawarin mo kami. Labas, sabi! Ayoko na makitang pagmumukha niyong dalawa kahit kailan! Hindi ko po alam kung anong klaseng spirito ang sumanib sa akin sa mga oras na yon. Pero talagang yun na po siguro ang rurok ng galit ko. Nagpatong-patong na rin po kasi ang problema ko sa pera, ang pagtitiis kay Ben pati na rin ang pagkawala ng pinagbubuntis ko. Matapos po ng pangyayaring yon ay hindi na rin po nagpakita si Ben sa akin. Narinig ko na lang po sa mga kapitbahay na binigyan na lang din pala nila ng damit si Ben at yung babae para makauwi na. At matapos po ng insidenteng yon, ay parang bigla rin pong nagbago ang pagtingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Bigla akong sumikat. Ang dating hinuhusgahan nilang kabit, ngayon sa tingin nila ay isa ng bayani. Nakakatawa po talaga ang mga tao, Papa Dudut. Bumalik na rin po kami ni Chichi sa mga magulang ko. At tuluyan ko na rin pong ibinaon ang masamang karanasan ko kay Ben, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ang kinahantungan ng aming relasyon, ay hindi po ako masyadong nalulungkot at nagsisisi. Sapagkat pakiramdam ko ay sa wakas ay napagbayaran ko na rin ang aming kasalanan at naklaro ko na rin ang aking konsensya. Muli ay maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, kung sakaling mapili ninyong basahin itong aking liham sa inyong programa. At sana po ikapulutan din ng aral ng ating mga kabarangay ang aking naging mapait na karanasan. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pang magbago
at naniniwala ako na balang araw ay magiging maganda rin ang buhay naming mag-ina. Ang inyong kapuso't kabarangay forever, Rhea.